Hindi man aminin ni Amira, may dalawang bagay na bumabagabag sa kanyang isipan. Una ay ang sinabi ni Rai na may gustong magpaaral sa kanya. At ang isa ay nabanggit na pangalan ni Rai. Ang pangalan ni Ivan. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Janio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Alam nito sa kaibuturan ng puso ni Rai ay gusto nitong tanggapin ang scholarship na alok ng lalaking nagngangalang Ivan. Ngunit sa kanya ay nahahati ang desisyon ng kanyang anak. Hindi rin mawawala ang pangamba. Ngunit nang nalaman ni Amira na ang Ivan Rion ang tumulong kay Rai noong ospital ito, ay namuo ang tiwala nito sa kanyang puso. Subalit sa kabila nito ay baka ang Ivan na tinutukoy ni Rai ay ang Ivan na kanyang amo noon. Ang Ivan na kanyang inibig. Ngunit nang dahil sa isang pagkakamali ay nagdesisyon siyang iwan ito nang walang pasabi. Noong panahong yon, matapos makita ni Amira na magkasiping si Ivan at Charisse, ay nagdesisyon na itong hiwalayan si Ivan. Tila sinumpal siya ng tadhana nang makita ang dalawa sa kama. Pinamukha sa kanya na malayong malayo ang agwat nila ni Charisse. Wala siyang binatbat kay Charisse at kahit anong laban ang gawin nila ni Ivan ay walang mangyayari. Masyado siyang nadala ng pantasya, ng mga pangako. Nakalimutan niya nang wala siya sa fairy tale, na hindi siya si Cinderella. Matapos magpaalam ni Charisse ay doon niya nalaman na siya ay nagdadalang tao. Ngunit ni minsan ay hindi nito sinisi si Rai sa mga nangyari. Kahit na kamukhang kamukha siya ng kanyang ama, ay hindi nito ibinunto ng kanyang galit kay Rai. Bagkos ay ibinuhos niya lahat ng kanyang nasayang na pagmamahal kay Rai. Araw ang lumipas, tinanggap na ni Rai ang lahat at hindi na iniisip ang tungkol sa alok ni Ivan. Nakabaliktara naman ng kay Amira. "Mare, ayos ka lang?" Tanong ng kumare ni Amira, na Amira rin ang pangalan. Isa ito sa mga tendera sa palengke at malapit na kaibigan ni Amira na nanay naman ni Rai. "Ha? Oo naman." At pinaspasan ni Amira ang kanyang paninda upang itaboy ang mga langaw na dumadapo sa mga ito. "Tokayo, yan totoo. Dahil ba yan sa kinento mong alok kay Rai na scholarship?" Bumuntong hininga si Amira at umamin sa kaibigan. "Oo, dahil nga doon. Nakokonsensya kasi ako. Pakiramdam ko, pinipigilan ko si Rai sa mga pangarap niya. Nasa harapan na namin ang oportunidad na makapag-aral siya sa maayos sa eskwelahan. Pero heto kami. Tinanggihan pa." Daing ni Amira. "Tokayo, alam naman nating dalawa na hindi naman yun ang dahilan bakit ka balisa." Ani ng kumare ni Amira. "Ay, oo, tama ka ulit. Pangalawa lang yun sa kinakabahala ako. Ang totoo niyan, natatakot ako na yung Ivan na kilala ni Rai at ang Ivan na amo ko noon ay iisa. Alam mo Mare, ito sa akin lang to ha. Napakaraming Ivan sa buong mundo. Malay mo magkapangalan lang sila." Natahimik si Amira hanggang sa isang hiling ang sinabi nito sa kanyang katokayo. "Talaga? Pumayag ng nanay mo na pag-aralin kita?" Bulala sa sabi ni Ivan. Teka, hindi lang talaga ako makapaniwala. Ibig sabihin sa amin ka natitira? Maaalagaan na kita?" Sa sobrang saya ay napatayo pa si Ivan sa upuan at napalakas ang kanyang boses. Sinita sila ng mga manang sa simbahan at agad na humingi ng pasensya si Ivan. Ngunit ang saya na kanyang nararamdaman ay nag-uumapaw. "Sir Ivan, pumayag na po si nanay na maging scholar niyo ako pero hinihiling niya po na kung po pwede po bang pagdating ng Sabado at Linggo uuwi ako sa bahay." "Oo naman, walang problema. Ako pa mismo maghahatid sa'yo ng Biyernes ng gabi o kahit after ng school mo. Tapos, Lunes ng umaga ay susunduin naman kita kasabay ng pagpasok mo." "Salamat po Sir Ivan," nakangiting sabi ni Rai. Hinanap ni Ivan ang nanay ni Rai at gusto nitong personal na makausap ang nanay ni Rai upang magpasalamat sa tiwala na ipinagkaloob nito sa kanya. Nagtungo ang dalawa sa palengke, kasama ni Rai si Ivan. Hindi nito alintana ang lansa at ang masangsang na amoy ng palengke. "Sir, pasensya na po. Wala po kasing ibang daan papunta sa tindahan namin kung hindi ito lang." Wika ni Rai. Ngumiti naman si Ivan.
Nako, wala yun, Ray. Ang mahalaga sa akin ay makilala ko ang nanay mo. Teka, ano nga bang pangalan ng nanay mo? Amira po. Mabilis na tugon ng paslit habang naglalakad. Nang marinig ni Ivan ang pangalan ng nanay ni Ray ay nahinto ito sa paglalakad. Anong pangalan niya? Muling tanong ni Ivan. Amira po, sir. Bakit po? Kilala niyo po ba ang nanay ko? Tanong ni Ray. Hindi naman nakapagsalita si Ivan. Namutla na ito ng todo at nanlalamig na ang mga palad. Ito na ba ang sandaling pinakahihintay ko? Makikita ako na muli ang Amirang minamahal. Ray, anak! Isang tinig ng babae ang tumawag kay Ray. Kahit na maingay ang buong paligid, ay narinig ito ni Ray at Ivan. Agad na hinanap ni Ivan kung saan ang galing ang tinig. Nay Amira! Masayang bati ng bata at nilapitan ito. Pagbaling ni Ivan ay nakita nito si Amira at ang katukayo ng nanay ni Ray. Amira, right. Nakalimutan kong malaki palang populasyon sa Pilipinas. Sabi nito sa kanyang sarili at napangisi na lang ng palihim. Ang katukayo ni Amira na kanyang kumare ay nagpanggap bilang nanay ni Ray. Nag-usap ang dalawa. Si Ivan at ang katukayo ni Amira nagkasundo sa mga bagay-bagay. Maraming salamat, Ma'am Amira, dahil pinagkatiwalaan niyo sa akin ang inyong anak. Ani ni Ivan. Maraming salamat din, Sir Ivan, dahil binigyan niyo ng oportunidad ang anak kong si Ray na makapag-aral sa magandang eskwelahan. Huwag po kayong mag-alala, hindi po kayo mapapahiya kay Ray. Nagpaalam na si Ivan. Gayon din si Ray upang ipagpatuloy ang kanyang pagtatanim ng sampagita. Nang nakalayo na ang dalawa, ay siya namang pagtawag ni Amira sa kanyang katukayo na nanay ni Ray. Tukayo, okay na, lumabas ka na dyan. Malayo na sila. Ani nito. Dahil sa magkapangalan ang dalawa ay hindi naman nahirapan si Amira na ikubli ang kanyang pagkatao. Sinabi na lang nila kay Ray na kaya nila ginagawa yon dahil mas nakapag-aral si Amira na kumare ng kanyang nanay kesa sa kanya. Natatakot itong hindi niya maintindihan ang mga bagay-bagay at baka mapahamak pa si Ray. Sobrang tuwa naman ang nararamdaman ni Ivan. Agad niyang inasikaso ang mga papel ni Ray sa papasukan nitong eskwelahan kung saan ay doon din nag-aaral ang kanyang anak na si Chanel. Samantala, nasa sasakyan si Charisse kasama ang driver nitong si Raymond. Nakasinghal na pumasok si Charisse sa loob ng sasakyan. Doon tayo sa may BGC, utos ni Charisse. Okay, tumaas bigla ang kilay ni Charisse. Ma'am Charisse pala. Bawi ni Raymond. Raymond, ilang beses ko bang ipapaalala sa'yo na amo mo ko? Asawa ko si Ivan at wala ka na sa buhay ko. Naiintindihan mo? Ayusin mo yung mga lumalabas sa bibig mo. O ayaw mo sisantihin kita? Opo ma'am, pasensya na po. Drama. Bilisan mo na magmaneho ka na lang. Inisasabi pa ni Charisse. Chanel, who is she? Bakit kasabay mo siya sa car ninyo? Akala ko ba only daughter ka lang? Tanong ng kaibigan ni Chanel na si Stella. She's Ray. Hindi ko alam kung saan siya napulot ng daddy ko. Sabi lang sa akin ni Manong driver, nagtitinda raw siya ng sampagita sa church. Naawa si daddy kaya pinag-aral niya. Busangot na sabi ni Chanel. Bakit naman ganyan ang mukha mo? Puna naman ni Stella. Ipabida kasi ang si Ray eh. Masyadong sip-sip kay daddy. I don't like her. She's so irritating. Inisasabi ni Chanel. Unang araw ng eskwela at magkasabay na pumasok ang dalawa. Bagamat isang linggo nang magkasama ang dalawa sa mansyon, ay hindi naman makita ni Chanel ang kanyang sarili na makasundo sa Ray. Unang apak pa lamang ni Ray sa kanilang mansyon, ay tinarayan niya na agad si Chanel. Tinignan mula ulo hanggang paa at inirapan. Magkasama rin ang dalawa sa kwarto. Kaya naman, mas nairita si Chanel. Umangal ito sa kanyang daddy na mawawalan daw ng pwesto ang kanyang mga dolls at sisikip ang kanyang kwarto. May nalalaman pa nga itong mawawalan siya ng privacy kung kasama niya si Ray sa kwarto. Chanel, naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? You're only 7 years old. Anong privacy yung sinasabi mo? At ang laki-laki ng kwarto mo, oh. Kahit 4 na queen-size bed, kasya sa loob na sobrang laki. Kaya no, kahit anong sabihin mo at idahilan mo, you and Ray will be in one room. And that's final. Ani ni Ivan.
Walang nagawa si Chanel sa naging desisyon ng kanyang ama. Ginawa naman ito ni Ivan dahil gusto nitong matuto si Chanel na makisama. Gusto nitong matuto ang kanyang anak na makipagkapwa-tao at nananalangin na mahawaan sana ni Rai ng kabaitan at kababaang loob ang kanyang anak. Samantala, naninibago man si Rai sa kanyang bagong eskwelahan, ay buong tapang niyang ipinagmalaki sa lahat kung sino at ano siya. At dahil unang araw nga ng eskwela at siya ay transferee, kailangan niyang ipakilala ang kanyang sarili. Ako po si Rai Rivera. Ang nanay ko po ay si Ami Rivera. Wala man po akong tatay pero busog naman po ako sa pagmamahal ng aking nanay. Lagi nitong panimula sa kanyang pagpapakilala. Kinagiliwan agad si Rai ng mga guro at ilan niyang kamag-aral. Magalang kasi ito at palangiti. Hindi rin ito takot mag-isa sa recess dahil alam nitong mayayaman ang kanyang mga kamag-aral at maaaring wala siyang kauri sa mga ito. Ngunit kahit na ganoon ay nakilala naman niya si Fina at Joy na mabilis niyang nakasundo. Natapos na ang unang araw, masaya naglalakad si Rai papuntang sasakyan na kanilang sundo ni Chanel. Nasa loob nito si Raymond. Kinuha na ni Ivan si Raymond bilang driver ng dalawang bata. Hi Kuya Raymond! Bati ni Rai. Oh, Rai, andyan ka na pala. Si Chanel, wala pa? Umiling si Rai. Ay, nako, yung batang yun talaga. Malilate kayo ng uwi niyan. O sige, pumasok ka na sa loob ng sasakyan na hindi ka mainitan. Susunduin ko lang sa loob si Chanel, ha? Utos ni Raymond. Sumunod naman si Rai kay Raymond at sinundo naman ni Raymond si Chanel sa loob ng eskwelahan. Ilang sandali pa at dumating na si Chanel at Raymond. Nagmamarcha si Chanel habang naglalakad habang bitbit ni Raymond ang bag nito. Tumayo sa harapan ng pinto ng kotse si Chanel habang nilalagay naman ni Raymond ang bag ni Chanel sa likod ng sasakyan. Oh Chanel, bakit hindi ka pa pumasok sa loob? Pagtataka ni Raymond. Kuya driver, hindi mo ba ako pagbubuksan ng pinto? Hindi ba driver ka namin? Mataray nitong sabi. Napakamot ng kanyang batok si Raymond at pinagbuksan ng pinto ang kanyang prinsesitang amo. Pagbukas ng pinto ay nakita kaagad dito ni Rai sa loob. Oh, bakit nasa loob ka ng car? Ano, nagpapalamig ka sa car namin? Sita nito kay Rai. Ay, hindi, pinapasok lang ako ni Kuya kasi susunduin ka niya sa loob. Tugon ni Rai. Sa susunod dito ka lang sa labas ng car maghintay, okay? Hanggat wala ako, wala kang karapatang pumasok sa loob. Naiintindihan mo? At inirapan nito si Rai. Chanel, anong ugali yan? Sita ni Raymond. Binalingan naman ng tingin ni Chanel si Raymond. At sino ka para pagalitan ako? You are just our driver. Natameme si Raymond at namula ang tenga nito. Tila nagmana nga kay Chari si Chanel sa tabas ng dila nito. Nakauwi na ang tatlo. Sinalubong sila ni Ivan at ipinaghanda pa ng early dinner ang dalawa. Daddy, you're home! Salubong ni Chanel sa kanyang daddy at niyakap ito ng mahigpit. Kahit si Ivan naman ay nagulat sa inasta ni Chanel. Napangiti na lang ito at niyakap din ang anak. Naisip nitong mukhang epektibo ang kanyang ginawang pagsamahin sa iisang kwarto ang dalawang bata. Magandang hapon po Sir Ivan, nakauwi na po kami. Nakangiting sabi ni Rai habang bitbit ang kanyang bag. Lumapit ito kay Ivan at nagmano. Ma'am Chanel, saan ko po ba ibababa ang bag ninyo? Tanong naman ni Raymond na may bitbit ng bag ni Chanel. Ay kuya driver, sa sofa mo ilagay. Pakiingatan dahil mahal yung bag ko. Ani ni Chanel. Girls, pinagluto ko kayo ng early dinner. Sige na, umakyat na kayo sa kwarto niyo at magpalit na ng damit. Utos ni Ivan. Pag-akyat ng dalawa sa kwarto ay sinara agad ni Chanel ang pinto. Rai, ano yon? Tanong ni Chanel kay Rai. Ang alin? Tanong ni Rai habang binababa ang kanyang bag. Yung ginawa mo kay daddy kanina? Nagpapapansin ka ba? Inaagaw mo ba sa akin ang daddy ko? Sita naman ni Chanel. Wala akong inaagaw. Gusto ko lang na magbigay galang kay Sir Ivan kaya ako ginawa yon. Yan kasing turo sa akin ni nanay. Tugon ni Rai. Okay, fine. At humalukip-kip si Chanel. Ayokong gagawin mo yun kay daddy, naiintindihan mo? Ha? Bakit? Dahil ayoko. Bakit may angal ka? Baka gusto mong paalisin kita dito sa mansyon.
Baka nakakalimutan mo. Ako ang tunay na anak ni Daddy. Kaya maniniwala siya sa akin kahit anong sasabihin ko. Hindi na nakaimik si Rai at napayuko na lamang. Oo nga pala. Hindi ba may homework tayo? Gawin mo na rin yun sa akin. Gayahin mo ang sulat ko ah. Gusto ko perfect ang score ko. Utos ni Chanel. Pero hindi ba dapat ikaw ang gagawa ng mga yon? Susunod ka o papalayasin kita? At dahil sa likas na bait na taglay ni Rai, ay hindi na ito nagsalita sa mga ginagawa sa kanya ni Chanel. At dito na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Hanggang kailan kaya mararanasan ni Rai ang kalupitan ni Chanel? Ano-anong mga kamalditahan kaya ang kaya niyang gawin kay Rai? At kailan kaya makikilala ni Ivan ang tunay na Amira? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!